Isang umaga nun, habang nagkakape sa labas ng bahay si Lolo Matias, isa sa mga kaibigan niya ang lumapit at nakipagkwentuhan. Si Carming, ang matandang nakatira sa dulong baryo. Mukhang galing sa bungad ng baryo ang matanda at sumadya lamang itong dumaan sa bahay para makipagkwentuhan sandali. Nang mapag-usapan nila ang tungkol sa kalagayan ko, pinayuhan ni Carming si Lolo Matias na subukan daw akong dalhin at patingnan sa albularyo. Na baka hindi talaga doktora makapagpapagaling sa sakit ko, kundi isang manggagamot. Sumang-ayon ang abuelo ko at nagwikang kakausapin niya si nanay at sasabihin niya dito ang tungkol sa sinabi ng kaibigan niya. Nasa sala ako noon nakaupo sa mahabang upuan at nakatingin sa kanila't pasimpleng pinapakinggan ng usapan, habang pilit na iniinda ang sakit na nararamdaman. Grabe na talaga yung mga nangyayaring kababalagan dito sa lugar natin na, Pare Matias. Ilang gabi na akong nakakarinig ng sunod-sunod ng huni ng kakaibang ibon eh. Alam mo bang kinikilabutan ako tuwing naririnig ko yung huning yun? Pakiwari ko parang may mamamatay na naman dito sa lugar natin. Sabi pa ng kaibigan ni Lolo. Yun nga din ang ikinatatakot ko, Paring Erming. Ilang gabi na rin akong hindi nakakatulog ng maayos kakabantay sa apo ko na may sakit. Tuwing 10 oras ng gabi, sinusumpong ng pangangati at tapdi sa katawan eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Yan ang nga bang sinasabi ko pare. Patingnan mo na kaya sa albularyo ang apo mo para malaman nyo kung ano ang lagay niya. Teka. Mabalik nga tayo sa usapan tungkol sa pesting nila lang na nag-iingay sa atin. Hinala ko, aswang yun eh. Nako, matsyempohan ko lang talaga yan, Paring Matias. Siguraduhin kong pati mata niya tatamaan ng tirador na ginawa pa ng apo ko. Sabi pa ni Carming. Hindi ko alam kung seryoso ba sa sinasabi ang kausap ng lolo ko o nagbibiro nun. Ilang sandali pang katahimikan ang namutawi sa dalawa. Maya-maya naman ay sinabi ni Lolo sa kausap na huwag itong mag-alala't oras na pumayag ang aking inang patingnan ako sa albularyo. Isasabay niya na rin ang paghingi ng mga pangontra sa aswang. Huwag din namanong mag-alala si Carming dahil hihingan niya rin ito para may mailagay itong pangontra sa bahay. Sa ganung paraan na hindi malalapitan ng aswang ang pamilya ni Carming. Ganito na lang, Paring Matias ha. Kapag may makita ka ng albularyo, sabihin mo sa akin at sasama ako kapag ipapagamot mo na yung apo mo. Gusto ko rin kasi makahingi ng pangontra para sa anak kong nabuntis ng walang hiyang lalaking ubod ng katamaran. Anong pa ni Carming? Dagdag pang wika ng matanda ay pakiramdam niya. Ang anak niyang buntis ang pinupuntirya ng ibong pinaghihinalaan niyang aswang. Makailang beses na rin kasi siyang nakarinig ng mahihinang pagkutkot na parang nasa bubungan lang ng bahay nila. Sige, Paring Erming. Sabihan kita kaagad kapag nakahanap na ako. Sagot naman ni Lolo. Hindi ko na napakinggan pa ang mga sumunod na pinag-usapan ng dalawa. Lumapit na kasi si nanay sa akin at inalalayan niya na akong makabalik sa kwarto. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narinig ko nang nag-uusap ang aking ina't si Lolo. Rinig kong hindi pumapayag si nanay na dalhin ako sa manggagamot dahil hindi naman daw albularyo ang makapagpapagaling ng sakit ko, kundi doktor. Mas lalong palalalain lamang umano ng albularyo ang sakit ko kung sakaling patingnan man ako noon. Kaya't huwag magpapaniwala si Lolo Matias sa mga pinapayo ng ibang tao dahil hindi naman ang mga ito mahihirapan. Makinig ka sa akin ha. Ako ang ama at haligi ng tahanan dito. Kaya ako ang masusunod sa ayaw at gusto mo. Hahanap ako ng taong kayang gumamot dyan sa apo ko at hindi ako titigil hanggat hindi siya gagaling. Matigas na wika ni Lolo. Sinabihan niya pa itong ilang beses na ba umano akong dinala sa ospital. Ilang gamot na ang iniinom ko pero wala pa rin nangyari. Parang ang nangyari ngayon mas lumalala lamang lalo ang sakit ko ng hina nun. Walang masama kung susubukan natin ha.
Ang masama ay kung hindi nating susubukan at hahayaan na lang natin na magpabalik-balik sa ospital yung anak mo hanggang sa mabawian na ng buhay. Dagdag pa niya. Napapailing na lamang si nanay at hindi na muling nagsalita pa. Alam niya naman kasing kahit na ano pa man ang gawin niya ay si Lolo pa rin ang masusunod pagdating sa pagdidesisyon. Sa maghapong ito ay wala sa bahay si Lolo Matias. Buong maghapon itong naganap na manggagamot sa kagustuhang matingnan ako para gumaling na. Dahil sa panakanakang pagsakit ng mga nagnanak na kong sugat, ay hindi na ako gaanong nakapagpahinga. Nakita ko naman ang pag-aalala sa mukha ng aking ina noon, habang marahang pinupunasan niya mga sugat ko. Nasilayan ko ring may naglalabasan ng maliliit na insektong kulay itim sa mga galis kong nagdadaknak. Halos bumaliktad na ang sikmura ko matapos makita mga bagay na yun. Si nanay naman, napansin kong maduduwal na siya habang isa-isang tinatanggal sa butas ang kulay itim na insekto. Magpaganon pa man ay tinitiis niya lang yun at nagtatapang-tapangan siya sa harapan ko. Sinabi ko naman sa kanya na ako na lang ang mag-aalis at maglililis ng katawan ko. Nahihiya na kasi ako dahil maliban sa may sakit na ako, ay naging pasanin pa ako sa bahay. Hindi na kasi nakakapag-focus sa trabaho si nanay dahil lahat na lang ng atensyon niya nasa akin. Sa ilang minutong paglilinis ni nanay sa mga sugat ko at nasa bandang hita na siya, hindi ko maiwasang mangilabot at manlaki ang mga mata nang makitang walang tigil sa paggalaw ang insektong aakalain mong bulate na merong kahabaan sa mga sugat ko. Ultimong sa bandang tuhod ko ay meron na rin gumagapang nun. At sa tingin ko ay mga uod ang mga yung nagkukumpulan. Sobrang nakakasuka at nakakapangilabot kong isipin ang mga ito. Pero para sa akin ng mga panahong naranasan ko yon, samot-sari ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung mandidiri ba, kikilabutan o masusuka sa mga nasaksiyan. Hindi nakahanap ng manggagamot si Lolo Matias ng araw na yon. Laglag ang balikat niya nang umuwi sa bahay. Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi titigil si Lolo hanggat hindi ako makakahanap ng taong gagamot sa'yo. Magtiwala ka lang. Hahanap ako ng paraan, gumaling ka lang. Wika niya. At alam kong pilit na pinapasaya ang muka. Tumango ako at nagpasalamat. Sa mahinang boses ay sinabi ko sa kanyang ayos lang kung wala siyang mahanap. Baka sa kakahanap niya siya naman ang magkasakit nun. Teka, Apo, matanong ko lang. Ilang linggong hindi ko napapansing nagawi dito si Marisa. Nag-aaway ba kayo? O hindi niya lang alam na may sakit ka? Tanong niya. At dahan-dahang hinilot ang mga daliri ko nun. Hindi ako nakapagsalita saglit. At may pagtatakang umiwas ng tingin kay Lolo. Sa ilang linggong pagkakasakit ko kasi, minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang dalaga. Ultimong yung mukha niya parang burado sa alaala ko kahit na anong pilit kong alalahanin yon. Ayos ka lang ba, Apo? Untag na tanong sa akin ni Lolo. Nagwika din itong wag ko na raw sagutin ang tanong niya dahil hindi naman ito mahalaga. Bigladang daw kasing sumagi sa isipan niya ang kasintahan ko kaya naitanong niya ito. Sige na, Apo, magpahinga ka na at ako'y lalabas na ng kwarto. Paalam dito. Nang wala na sa paningin ko si Lolo ay muli akong nahulog sa pag-iisip tungkol kay Marisa. Naitanong ko pa sa isipan kung galit pa ba ito sa akin o baka may kinalaman ang dalaga tungkol sa pagkakasakit ko. Hindi naman siguro. Mali lang ako nang iniisip. Alam kong hindi magagawa sa akin ni Marisa ay masamang bagay. Minsan niya na rin naman akong minala. Sabi ko at ipinikit na lamang ang mga mata. Pagpatak ng mga bandang 1:00 ng madaling araw ay muli na naman akong nadigising dahil sa ingay. Napansin kong nasa labas ng bahay ang nag-iingay at para itong pusang nanggagalaite. Sa pandinig ko ay parang nagpapaikot-ikot ito ng takbo sa bakuran ng bahay at mayat-mayang kumukutkot sa dingding malapit sa silid tulugan ko.
Kasabay ng mga ingay na naririnig ko ay siyang pagsakit naman ng sikmura ko noon na parabang may kung ano ang gumagapang sa loob papunta sa pantog ko. Impit na napahawak na lamang ako sa tiyan at pinilit ng makabangon. Sa pag-aakalang naiihilang siguro ako kaya sumabay sa pagsakit ng sikmura ang pantog ko noon. Kahit na nangangatog ang katawan ko at parang nilalagnat ako, hindi ko yun ininda. Ang gusto ko lang ay makabangon at makaihi na sa arenola para maibsan ang sakit. Nang kasalukuyan na akong umiihi, napangiwi na lang ako sa sakit ng maramdamang walang lumalabas noon pero sobrang sakit na akala mo'y matulis na bagay ang lalabas. Napaiyak na lang ako nang maramdamang may matulis na bagay ang lumabas kasabay ng namumulang likido na parang dugo ang iniihi ko noon. Hindi ko na nakayanan. Natakot na ako sa nangyari. Kung kaya't matapos kong umihi ay sumigaw ako at paulit-ulit na tinatawag ang aking ina. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng silid at ang nag-aalalang mukha ng aking inang nakita ko noon. Kaagad na nilapitan niya ako at tinalalayan. Nagtanong din siya kung ano ang nangyari at bakit ako sumisigaw. Magsasalita na sana ako pero mula sa labas ng silid ay narinig ko ang boses ni Lolo. Pabulyaw at malakas kong magsalita ito at mukhang may pinapagalitan sa labas. Narinig ko naman si Lola Miray na nagwikang, sabuyan umano ni Lolo ng asin ang nilalang na nasa labas para tumigil na't lumayas na sa bakuran namin noon. "Miray, nasaan na yung asin? Dalian mo!" Wala pa mang ilang segundo ay sunod-sunod na malakas na pag-atungal na ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Walang tigil naman sa pagmumura ang abuelo ko. "Mga ulupong, tigilan niyo yung apo ko at ako ang makakalaban ninyo. Kilala ko kayo. Baka gusto niyo sugurin ko kayo sa bahay ninyo at ipangalandakan ko sa lugar niyo kung anong klaseng kademonyohan yung tinatago niyo." Sigaw ni Lolo Matias. Malalakas na yabag ng paa ang mabilis na kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. Hanggang sa tumahimik na ulit ang paligid noon. "Tatay Matias, ayos na ba kayo dyan? Anong nangyari at nagsisisigaw po kayo?" Sambit ng lalaki at sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto ang narinig ko. Lumangit-ngit ang pintuan. Binuksan ni Lolo Matias. Nag-usap sandali sa mahinang boses ang abuelo ko at ang lalaking pinagbuksan ito ng pintuan. Pagkatapos ay may narinig akong mga yabag ng paang naglalakad papalapit sa kwarto ko. Ilang sandali pang nakalipas, lumaki ang pagkakabukas ng pintuan ng kwarto. At mula doon ay pumasok ang abuelo at abuela ko kasama ang kapitbahay naming si Mang Norman. "Anong nangyari sa'yo, Diego?" tanong niya. Ipinaliwanag naman ni Lolo ang nangyari. Gulat na gulat naman ang matandang binatang kaedaran ng aking ina. Matapos malaman ang nangyari sa akin. Mag-iisang buwan na kasi itong wala sa baryo. Dahil abala ito sa pagtatrabaho nun. At minsan na lang kung nakakauwi. "Dapat pala umuwi na ako nung nakaraan pa. May kilala akong albularyo, Tatay Matias. Huwag kayo mag-alala. Mamayang mga bandang 5:00. Pupuntahan ko na kagad yung albularyong kakilala ko." Nagpasalamat si Lolo Matias sa kanya. Samantalang si nanay naman ay tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Nung tanungin naman ulit ako ni nanay kung bakit ako sumigaw kanina, ay sinabi ko sa kanila ang dahilan. Nagmadaling kinuha ni Lolo ang arenola at tiningnan yon. "Mga hayop! Ngayon naniniwala na talaga akong sinalbahe yung apo ko. Kung sino man yung sumalbahe sa apo ko, humanda siya dahil ibabalik ko sa kanya ng doble yung ginawa niya sa apo ko." Nagtanong si nanay kung anong meron. Walang kagatol-gatol na sinabi ni Lolo Matias na may nakita siyang karayom sa arenola. Nangangahulugan lamang ito na kinukulam ako o kung hindi naman kaya ay binabarang. Alin lamang sa dalawang yon ang tumama sa katawan ko. Walang hiya. Hindi lang tayo inaaswang kundi may sumalbahe pa dito sa apo ko. Gigil na saad ni Lolo
at naikuyom ang kamao. Nilukuban ako ng takot sa katawan nang marinig ang sinabi ng abuelo ko. Biglang pumasok sa isipan ko si Marisa. Pero sa hindi malamang dahilan ay kung bakit hindi ko magawa-gawang banggitin sa kanila ang tungkol sa kanya. Pakiramdam ko ay para bang may kung ano ang humaharang sa isipan ko kaya ganon. Ngayon sabihin mo sa akin na gumawa-gawa lang ako ng kwento tungkol sa mga barang-bayang na yan. Hindi ba't una pa lang ipinayuhan na kita na ilapit natin sa albularyo yung anak mo dahil hindi ako naniniwalang normal na sakit lang ang karamdaman ni Diego? Seryosong saad ni Lolo at nagpahabol pa itong magwikang kailan pa maniniwala umano si nanay sa albularyo kapag nasa bingit na ako ng kamatayan. Hindi makasagot ang aking ina sa tinura ni Lolo. Sinaway naman ni Lola Miray ang asawa at nag-ayang lumabas na muna sila ng silid. Nagtitimpla lamang ito ng kapit doon na lamang sa sala mag-uusap-usap kung ano ang dapat gawin. Sa magdamag na yon ay hindi sila natulog. Nag-uusap sila kung ano ang dapat gawin at nag-abang din sila kung sakaling babalik pa ang aswang. Kinabukasan nga, pasikat pa lamang ang haring araw ay umalis na si Nanay at si Mang Norman. Pupunta nila ang albularyong sinasabi ni Mang Norman na nasa bayan pa nakatira. Kailangan daw nilang agahan dahil mahigit 1 oras ang layo ng bahay na manggagamot na ito. Mabuti na lang at may sasakyan itong si Mang Norman kaya't hindi na sila nag-arkila pa ng ibang masasakyan. Bandang 8:00 na ng umaga nang makabalik sila. Kasama na nila ang matandang lalaking may mga suot na borloloy sa katawan. Sinabi ni Mang Norman ang pangalan ng matanda kay Lolo at nagwika siyang ito ang albularyong binanggit niya. Sa bungad pa lang ay ramdam ko na ang malakas na presensya ng nilalang. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ilang beses nang dinadalaw ng aswang at mambabarang itong apo mo. Sabi ng albularyo. Nagkatinginan si Lolo Matias at Lola Miray nung sabihin ng albularyong may aswang na palaging dumadalaw sa akin sa kalima ng gabi. Ramdam na ramdam niya ang maitim na enerhiya ng aswang at sa palagay niya, ang nilalang na yun ang siyang may kagagawan din ng pambabarang. Hinawakan ng albularyong si Mang Tiburcio ang 2 palad ko at ipinagtabi. Napapailing-iling pa siya habang tinitingnan yon. Palagay ko'y matindi ang galit na nararamdaman ng mambabarang na dumali sa lalaking ito. Napakatindi ng barang na ibinato sa'yo. Talagang pinahihirapan ka sa abot na makakaya. Mabuti na lang at malakas ka't hindi basta-bastang sumusuko ang katawan mo. Sad niya pa. Kung nagkataon na naging mahina lamang umano ang katawan ko. Tiyak, unang barang pa lang na pinatama sa katawan ko ay pinaglalamayan na ako. Hindi lamang iisang barang ang ginawa ng taong sumalbahay sa akin, kundi 3. Isa-isang sinabi ng albularyo kung anong klaseng barang ang ginawa sa akin noon. Una ay tinaniman ako ng insekto sa katawan. Sumunod naman ay binanlian ng mainit na tubig at pinausukan ang kung anumang gamit na hawak ng mambabarang. Kaya't nagmukhang manalapno sa mga sugat ko sa katawan noon. Dahilan para pagpiesta ng sandamakmak na uod. Ang pangatlo naman, putol ng albularyo at napapatikim. Halos sabay-sabay naman nagtanong ang pamilya ko kung ano ang 3 barang na ginawa ng kung sinong may gawa nito sa akin. Nakatanga pa ang mga ito at inaabangan talaga nila kung ano ang 3 barang na ginawa. Saglit na tumingin sa gitnang bahagi sa ibaba ng katawan ko ang manggagamot. Bago nagsalitang, pinasukan lang naman ng karayom yung ano mo. Alam mo na. Diretsahin ko na kayo. Pinasukan yung junjun ng apo mo, Matias. Ang hinala pa ng albularyo. Marahil isa sa mga babae ko umano ang nagpabarang sa akin. Siguro'y babaero ako't may nasaktan akong babae kaya't nangyari sa akin ang ganon.
Ate Bursyo, pwede mo bang alamin kung sino ang bumarang sa apo ko? Lintik lang talagang walang ganti oras na malaman ko. Sabi ni Lolo. Tumango lamang ang manggagamot at nagwikang malalaman o mano namin kung sino ang bumarang sa akin. Oras na simulan niya na ang gamutang gagawin. Saglit na umalis sa tabi ko ang albularyo. Lumabas ito ng silid at inihanda ang mga gagamitin sa panggagamot. Matapos maihanda ay nag-umpisa ng gamutin ng albularyo ang mga sugat ko. Habang may mga binabanggit ito mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Sa bawat katagang binitawan ni Mang Tiburcio, nakakaramdam ako ng pagkahilo nun. Hanggang sa ang huling natatandaan ko na lang bago ako nawala ng malay, ay may mga dahon-dahong hinahampas sa akin ng albularyo. Habang sinasabayan ng pagbulong-bulong sa kawalan ng mga katagang, tanging ito lamang ang nakakaintindi. Hindi ko alam kung ilang oras ako natulog. Basta paggising ko ay makulimlim na. Mukhang nag-aagaw ng liwanag at dilim. Magaan na ang pakiramdam ko at nawala na ang pakiramdam kong may nakadagan palagi sa akin na malaking bagay. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Habang dahan-dahan kong inahahakbang ang mga paa, ay hindi ko mapigilan ang tuwang nararamdaman. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko sila sa sala. Kagad namang lumapit sa akin si nanay at inalalayan ako maglakad nun. Sinabi niya pang dapat ay hindi na muna ako bumangon sa higaan at dapat nagpapahinga na muna ako para makalikom ng lakas dahil ilang araw akong nagkasakit. Sinabi ko sa aking inang maayos ng pakiramdam ko. Mahaba naman ang tulog ko kaya't nakapagpahinga na ako ng maayos. Binalingan ko ang albularyo at tinanong ko kung ano ang nangyari kanina habang tulog ako. Ipinaliwanag naman ng albularyo kung ano ang nangyari. Sa dami ng mga sinabi niya, isa lang ang naintindihan ko. Yun ay ang sabihin niya kung sino ang bumarang sa akin. Walang iba, kundi ang ina ni Marisa. Siya ang salarin ng pagkakasakit ko. Nalaman ito ang nangyari sa aming dalawa ng anak niya. Galit na galit ito nung malamang pinagpustahan lang namin ng mga barkada ko ang anak niya at paglaruan. Kinumbinsi pa ng albularyo ang mambabarang na alisin ng barang sa katawan ko at hahayaan niya ito't hindi papatayin. Pero nagmatigas ang mambabarang na yon. Dahil mas pinili pa nito ang patay na lamang kesa sa alisin na ang barang sa katawan ko. Dahil doon, wala nang ibang nagawa pa ang albularyo kundi ang gilitan ng buhay ang mambabarang. Nakaramdam ako ng awa sa ina ni Marisa. Kung totoo man ang sinabi ng albularyong ito. Huwag kang makaramdam ng lungkot kung pinatay ko ang ina ng isa sa mga babaeng pinaglaruan mo. Nararapat lamang ito sa kanya dahil ayon sa nakuha kong impormasyon, marami na rin namang napatay na inosenteng tao yung mambabarang na yun. Kaya nga palipat-lipat ng tirahan eh. Kahit papano'y nakaramdam ako ng luwag matapos magsalita ang albularyo. Pero agaran namang napalitan ng pagkabahala ang nararamdaman ko nang sabihin sa akin ni Mang Tiburcio na may isa pa kaming problema. Kanina habang ginagamot kita, may kung sino dito na umaaligid sa bahay niyo. Sa tingin ko lang isa sa pamilya ng mambabarang ang aswang na palaging pumupunta dito sa bahay niyo tuwing kalaliman ng gabi. Sagot nito. Tinanong ko siya kung ano ang dapat naming gawin sa aswang na sinasabi niya. Dapat may gawin kaming plano para sa gagawing hakbang. Kung paanong harapin ito. Sinabi ng albularyong sila ni Lolo at Mang Norman lang ang haharap sa nilalang. Oras na sumugod sa bahay ang aswang. Manatili lang daw ako sa loob ng bahay at wag nang lalabas pa. Dahil paniguradong ako ang unang pupuntiryahin ng mga ito oras na makita ako. Napalunok ako ng laway habang pinapakinggan ang sinasabi ng albularyo. Natigil lamang ang usapan na makapagluto na si nanay ng hapunan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naging ganado akong kumain.
Nawala ang pamamaga ng lalamunan ko at maayos ng panlasa ko. Matapos namin kumain, pinagpahinga ako ng nanay nun. Samantalang ang albularyo at sina Lolo Matias naman ay pumunta sa sala at nag-usap. Sa kakaisip ko, Sir Seth, kung bakit hinayaan ni Marisa na barangin ako ng kanyang ina. Hindi ko na malayang muli na pala akong nakatulog. Hanggang sa paglipas ng ilang sandali, bigla na lang akong napabalikwas nang marinig ang ingay sa labas ng kwarto. Agarang pumasok sa isipan ko ang tungkol sa pinag-uusapang aswang ng albularyo at ni Lolo. Nang makalabas na ako ng silid, ay siyang paglabas naman ng albularyong si Mang Tiburcio. Nakita ko pang agarang isinuot nito ang medalyong kwintas at hawak-hawak ang buntot pagi. Sumunod si Mang Norman at si Lolo Matias. Tutulong ako, sambit ko. Pero agaran akong hinawakan ni nanay at sinabihang wag nang lumabas ng bahay. Hayaan ko na raw ang albularyo at sina Lolo Matias na humarap dun sa nilalang. Isang beses ko pang pinilit si nanay na payagan akong sumunod kay Lolo. Pero wala, hindi talaga ako pinayagan ni nanay nun. Kaya't sa huli ay sumilip na lamang ako sa bintana para makita kung sino ang nilalang na tinutukoy ng albularyong kaanak ni Marisa. Buti na lang talaga at may buwan ng gabing yon, kaya't hindi ako mahihirapang pagbasda ng paligid ng bahay. Nang makasilip nga ako, nakita ko si Mang Tiburcio habang naglalakad ito sa bakuran ng bahay nun. Nakikita ko itong bumubuka-buka ang bibig at may ibinubulong sa hangin. Pagkatapos ay saka ko na ito narinig na nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan kung para saan. Nagulat naman ako nang makarinig ng malakas at nakakakilabot na paghiyaw ng isang nilalang. Nang hanapin ko sa bakuran ng nilalang ay saglit akong nagpigil sa paghinga. Nang makitang isang nakakatakot na nilalang ito. At kung hindi ako nagkakamali, yun na yung aswang na binabanggit ni Mang Tiburcio. Dahil sa wangis nitong katawan ng taong may nanlilimahid na langis at may nakakatakot na pagmumukha. Hindi ko maiwalipaliwanag kung anong klaseng itsura ba yon. Napasingap ako nang makitang tinalunan ng nilalang ang albularyo. Mabilis namang napaatras sina Lolo at Mang Norman. Nang sumigaw ang albularyong umatras na. Kasabay ng pagsunggab ng aswang sa albularyo, ay siyang paghampas naman ng albularyo ng buntot pagi sa gawin niya. Habang patuloy pa rin sa pagbanggit ng mga lingwaheng, siya lang ang nakakaalam kung para saan. Paulit-ulit na dinudumog ng aswang ang albularyo at pilit na pinagkakakalmot ito, pero patuloy pa rin umiiwas ang matanda at pinaghahampas nito ang nilalang na yon. Dali-daling tumakbo palapit dito si Mang Norman at hawak-hawak ang itak. Hinataw ni Mang Norman ng itak ang nilalang pero napakaliksi. Hindi man lang matamaan ni Mang Norman ito. Parang may sapalos kung kumilos. Natakot ako nang makitang malakas na tinabig ng nilalang si Mang Norman at siya naman ang hinarap. Tila nagulat at panandalian namang natakot ito kung kaya't hindi ito makagalaw sa kinatatayuan niya. Akmang sasakmalin na siya sana ng nilalang. Nang biglang humarang ang manggagamot at kaagad na pinalo nito ng buntot pagi. Nanggalaiti ang nilalang at napahiyaw ng ubod ng lakas habang umaatras ito palayo. Mariing ipinag-utos naman ng albularyong habulin ang nilalang at huwag hayaang makatakas. O kung hindi naman ay dapat maunahan nila ito sa mismong bahay niya. Nang sa ganon ay malaman at makita nila kung sino nga ba talaga yon bago pa ito makapagpalit ng anyo. Nang marinig ko ang sinabi ng albularyo ay mabilis pa sa kidlat na tumakbo ako palabas ng bahay. Narinig ko pang sumigaw si Lola Miray at pinapabalik ako sa loob pero hindi ako nakinig. Ang nasa isipan ko lamang ng mga sandaling ito ay sumunod sa manggagamot. Gusto kong malaman kung sino sa pamilya ni Marisa ang aswang. Kahit na may hinala na ako kung sino yon. Pero gusto lang talagang kumpirmahin ng mga mata ko
kung sino talaga ito. Dahil sa hindi ako nakinig ay walang nagawa ang lola ko, kundi ang maghintay na lang sila sa bahay at isarado ang pintuan habang wala pa kami. Nakaramdam ako ng pagod, pero hindi ko ito pinansin. Basta takbo lamang ako ng takbo at humahabol sa tatlo. Bakit ka sumunod? Tigas ng ulo mo. Baka mapano ka pa niyan. Bulyaw na wika sa akin ni Lolo. Sa pisigaw ding boses habang walang tigil sa pagtakbo ay nangatwiran ako na sinabi ko sa kanyang gusto kong malaman kung sino talaga ang aswang. Gusto kong masapak ito para kahit papano'y makaganti man lang ako. Gabi-gabi akong nadurusa tuwing nararamdaman kong nasa paligid lamang siya. Tinunton namin ang daan papunta sa bahay ng bagong salta. Pagpasok na namin sa sitio, nakita ko si Tonyo. Nagulat pa ito at tinawag ako at tinanong kung saan pupunta at ano ang nangyari. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sinabihan ko lang siyang sumunod para malaman niya kung saan kami pupunta nun. Sumunod ito at noong malapit na kami sa bahay ni Marisa ay pinatigil ako sa pagsunod ni Mang Tiburcio. Kayong dalawa, dito lang kayo. Kami na ang papasok sa bakuran ng bagong salta. Hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay sa loob ng bahay. Mas mainam nang magmasid lang kayo mula rito. Matigas na utos na manggagamot. Magmamatigas pa sana ako pero hinawakan ni Tonyo ang braso ko't umiling-iling nun. Sumunod na lang tayo sa utos ng matandang yan. Hindi pa hinintay ni Mang Tiburcio ang pagsang-ayon ko. Nagmadali na itong pumasok sa bakuran at sumunod naman sina Lolo Matias at Mang Norman. Maya-maya pa ay malakas na alulong ang narinig ko't sigaw ng matandang albularyo. Nang tanawin namin mula sa pinagkublihan ng bahay ng dalagang minsang naging kasintahan ko, nakita kong puwersahang pumasok sa loob ng bahay ang manggagamot. Sumunod naman sina Mang Norman at Lolo Matias. Makaraan ng ilang minuto, lumabas ang tatlo. Patakbo na akong pumunta sa bahay at doon ay nakita ko si Lolo na sugatan ng braso. Nag-aalalang tinanong ko ito kung anong nangyari. Napalatak naman si Lolo at napapailing na nagwikang may katigasan naman ang ulo ko noon. Magsasalita pa sana ako pero agarang naagaw ang atensyon ko sa nilalang na nakahandusay sa harapan ng pinto. Duguan ito. Nakalawit ang dila. Halos lumuha ng mga mata. Kitang-kita namin ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng nilalang na yon. Nang malinaw ko nang nakita ang anyo nito, naibulalas ko ang pangalan ng ama ni Marisa. Tama ako. Siya ang aswang na pinaghihinalaan ko. Gulat na gulat ding napatitig si Tonyo. Ilang sandali pa, napansin ko na lang na marami nang nag-uumpukang tao at nakikita ng mga ito kung paanong magpalit bilang tao ang aswang na nakahandusay sa pinto. Si Marisa? Sambit ko at napatingin sa loob ng bahay. May sumagot naman at nagwikang ilang linggo nang wala ang mga anak na mag-asawang aswang at mamabarang. Tanging ang dalawa na lamang ang nakikita nilang lumalabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ng mga panahong yon. Inaamin kong may kasalanan talaga ako kung bakit namatay ang mag-asawa. Iginanti nila ang kanilang anak sa ginawa kong panluloko. Matapos makumpirmang patay ng aswang, bumalik na kami sa bahay. Noong makibalita ako kung ano na ang nangyari sa mga barkada ko at bakit hindi nila ako dinadalaw na may sakit pa. Napag-alaman kong mula kay nanay na iniiwasan nila ako sa takot na baka mahawakan sa sakit ko't madamay sa kung anuman ang nangyari sa akin. Doon ko napagtanto na hindi sila tunay na mga kaibigan. Kaibigan lang sila kapag malakas at maayos pa ako. Pero kapag hindi na, para silang mga tagulilong na bigla na lang nagka-amnesyang minsang naging kaibigan nila ako eh. Mabuti pa si Tonyo kahit may kalayuan yung bahay niya. Naalala kong ilang beses niya pa akong dinalaw sa bahay at dinala ng tuba-tubang dahon, pantapal sa mga sakit-sakit. Pero yung mga taong tinuturing ko matalik na kaibigan, maski ang pagdalaw man lang ay hindi nila magawa.
Pinandirihan pa ako at kinukutya pala nila habang nakatilikod. Ang dami kong natutunan sa karanasang ito. Huwag na huwag mong sasabing hindi ka tutulad sa taong kinasusuklaman mo. Dahil hindi mo mamamalayang unti-unti mo na palang kinukopya ang ugali nila. Huwag ding magtiwala masyado sa mga taong malapit sa iyo. Ika nga ng mga matatanda. Kung sino pa ang malapit sa iyo, siya pa ang kauna-unahang lalayo oras na bumagsak ka. Hindi ko naman nilalahat. Pero may mga ganong tao, di ba? Tinatawag nilang user. Didikit at didikit sila sa iyo hanggat napapakinabangan ka. Naaakalain mong mga lintang sabik sumipsip ng dugo. Ang panghuli at pinakaimportante, huwag pairalin ng kayabangan at pagiging babaero. Dahil hindi basihan sa buhay ng tao kung ilang babae ang dumaan sa buhay mo. Para masabi mong maitsura ka at kaakit-akit. Kung ayaw niyong matulad sa naranasan ko.